kung vape man siya, parang meron daw di umano na may Substance? cannabis na content. Mga Marites! Walang baha, walang bagyo, pero inuulan pa rin kami dito ng intriga at chika. Dahil alive naman po ang Ay, ano kami? Alive. Natulang po pala kami. Anyway, bago ang chikang, batiin ko muna good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At syempre naman, ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon! Ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Hello naman sa inyo! Hello! Bakit mga gumaganon? Okay. Effects! May pa-effect. May pa-effect. Ano na? May mag-react ka naman ng mga pa-effect. May sakit to siyang beta ball. Kaya hopefully sa Thursday dito siya. Get well, Ambit! Ambit! Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kung bago pa lang po kayo dito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi ninyo ma-miss ang ating weekly episodes at syempre yung iba pa ating mga showbiz-related content. Ito na po mga bakal sa Marites. Ito na po ang isang linggong Chismis! Ang taas ng energy. Wala akong katabi. Ang mga katabi ko, mga mesa. Sumubok. Nakikita mo lang. Hindi mo nakikita. Ay, ano? Sino? May imaginary siya. Ito mga Marites, cut din. Di raw magkakatuluyan. Sabi ng isang manguhula. Mr. Pono ito, sinisira mo. Grabe naman niya manguhula. Patay manguhula, patulak ka na. Patulan na. Hindi. Di ba nung araw, uuso yan, yung hula-hula. Actually, medyo nawala nga sila eh. Ngayon na lang ulit bumabalik. At ang nagbalik ay si OG Diaz. Taga-hanapin ko yung pangalan ng manguhula. Wait, ito yung pangalan ng manguhula, si Jay Costura. Okay. So, how credible naman ito? Ewan ko. Ay, hula is hula, di ba? Baka naman. Hula is hula. Pero eto ang sinabi niya. Sa nakikita ko sa dalawa, ibig sabihin kina Catherine Bola and Cristal, Alden. nakikita niya. Para magiging off ang tambalan nila. Hindi magtatagal kasi nakikita ko pa rin na parang mas pa rin itong sikat doon sa parang brusko. Na parang super manly. Si Alden kasi, mapifeel mo, natatakot ako sa pinabasa ko, na soft-hearted siya. Yung pala, Tapos sobrang mabait. Ang energy nilang dalawa ay magkasalungat. It's all about projects lang ang mangyayari sa kanila. Trabaho lang. Pero at least, wala naman siya sinabi na hindi magiging successful yung love team o yung... kasi na-prove naman na successful eh. Nung simula. Itong pagbabalik nila, I'm sure naman masusuportahan ng mga fans. Ako feeling ko positive ako dito. Diba? Yung sequel ba? Sequel ng kanilang... So, kasing Too Good to Be True sa Alden, diba? Grabe naman sa tubig. In all fairness naman to Alden. Talaga namang siya, gentleman. Tsaka soft-spoken. Yes, oo. Ganyan-kanya naman, ang mga lalaki naman talaga iba-ibang mga kategorya yan. Meron nga sinasabi niya, yung brusco, yung lalaking lalaki. Pero sabi kasi si Daniel, si DJ, diba? Pero baka naman sinasabi nito na hilig pa rin ni Catherine, yung mga brusco or kumbaga quote and unquote, parang bad boy image, parang ganon. Malay mo naman, dahil nanggaling na nga sa ganun si Catherine, baka naman this time, gusto naman niyang itry yung medyo not so bad boy ang image. Yung pa-gentleman na. Yes. Yung goody-goody. Yes. Kasi di ba may mga babae naman na ganun na ayaw nila na masyadong brusco. Although in fairness naman to Daniela, gentleman din naman. Iba lang yung way niya talaga. So, at saka ito po ay hula lamang. Di ba? So, sabihin ko nga, so seryosohin natin. Hula lang naman. Pero dahil sa ang hinulaan niya ay cut din, ay baka pwede natin i-pick up. Pero ito po ay interview ni OG Diaz kay Jay
kostura. Ay, pero nung araw, apektado talaga ang lahat pagka may mga prediction. Oo, hindi. Ano yun, di ba tradisyon na yan noon? Before the end of the year. Year-end. Before the end of the year or start of the year. Di ba? Lagi na. Tapos di ba ang ginagawa pa nga sa... Dito nag-guest time minsan dito eh. Talaga. Di ba iniisa-isa yung artista? Bawa, anong masasabi mo kay Ate V? Di ba yung mga ganyan, isa-isa? Noon buhay na buhay kasi yan, di ba? Yes, they come in threes. Bakit naman they come in threes? Parang di ba kami... Di ba pag they come in threes, ibig sabihin, malas? Hindi, good or bad luck comes in threes. Correct. Wala na yung mga manghuhula noon, no? Huwag mo tanongin, baka di tayo sure. Baka naman kung talagang hindi na nahulaan na mawawala. Hindi sila aabutin ng 24. Aga naman, nun pa lang ngayon, September pa lang. Kasi bare months na. Bakit kasi bare months na? Kaya doesn't follow. Para naman daw maiba na hindi lang si Jose Maricha nang lalabas, baka pwede naman din daw mga manghuhula. Gano, para relevant na agad sila. True. Ayan, dahil dyan meron tayong New Dean's Lister! Go! Sino yan? Safe naman yan. Chris Steele, di ba? Tenedero. Thank you. Thank you. Yan yung kanina, di ba? Yes. Hindi, alam nyo po, kasi kanina, pwede ka naman banggitin, di ba? Of course. Nagkaroon kami ng, taping siya, pero live siya sa mga Dean's Lister. So, ibig sabihin, napanood na siya ng mga Dean's Lister kanina. Yung ating interview with Miss Lotlot De Leon. Wow! Tama. Siya nga yung kanina. So, maraming salamat sa iyo, Chris Steele. Kasi based on your selling. Abangan niyo po yan sa siya ng interview namin kay Lotto. Totoo. At may namin siya, may hindi. Totoo. Correct. At meron para siyang pasaring na parang hindi. Yeah. So, definitely may fake news. So, abangan niyo yan. Tsaka kayo, ini-encourage namin kayo maging Dean's Lister para mauna kayo sa mga chika katulad ng taping namin kanina. Diba? Go. Ito na. Go. At Evangelista, aligaga sa birthday ng twins na sina Kin at Chess. Page din. So nag-birthday nung Sunday, kahapon, kung tama ako, ang kambal ni Senator Chis Escudero na sina Queen at Chessy. Yan. At si Heart, ang isa sa makikita nating punong abala or aligaga, kumbaga, dun sa ginanap na party. Alam mo, parang I love the party. Kasi parang siyang intimate lang, pero syempre, obviously, Heart yan eh. May class ang dating. Tsaka maraming handa. Ano ginagawa niyo? Maawi? Mega sing. Kaya ang dami din na aliyo na sing-sing ang Heart. Yung kilay ni Senator Cheese. Ay, talaga bagong kilay, oo. Bago pa ba? Di ba matagal na yan? Hindi, parang napakita. Sige. Ayan si Chessy. Sabi nila, yun na pala ngayon, pag kukuha ka ng lechon, sabi mo, it's protein. Kasi sabi niya, kung magaling yung depensa niya. Kasi nga yung di ba? Swine. True. Ayun. Tapos, yung kumanta, nagpaulak ng kanta si Heart. Ang dami natuwa kasi parang marami na din nakakamiss kay Heart. Dun sa ganong senaryo na singer siya or kumakanta siya. At saka enjoy naman ng lola mo. Tapos, bukod nga sa siya yung pinakapunong abala, nabasa ko doon sa mga comment, kaya daw pala hindi nagpunta si Heart sa New York Fashion Week. Dahil dito. So maraming pumuri kay Heart na at least inuuna pa rin niya yung family, kahit na alam naman natin na children niya lang itong mga to. Pero kasi parang kay Heart na rin lumaki. Mga bagets pa talaga nung kambal nung nakasama nila si Heart. So parang makikita mo na may closeness na talaga, may bond na talaga between Heart and the twins. Yun. So nakakatuwa nga naman na alam naman natin si Heart kung gaano siya ka-passionate sa mga Fashion Week na yan, di ba? Pero hindi niya pinuntahan pong New York Fashion Week para dito. Family first, ika nga. For pleasure, di ba? Eto na, mga Martes. Cocoy De Santos, Ultimate Runner ng Running Man PH Season 2. Yan, ating naging guest dito po yan, si Cocoy De Santos, na kung nung Season 1, yung nachichismis sa kanya si Angel Guardian ang nanalo,
Ngayon, ito na siya naman nananalo. Cocoy De Santos na kaya unang tawag diyan, Boy Cabado. Bakit? Kasi nga yung isang challenge sila, parang magra-rappel sila sa isang 10-meter building yata yun. Ganon. Kabado siya noon. Pero nagawa naman niya yung pag-rappel. Kaya, at tapos nga, ang last challenge nga niya, yung punitan ng name tag. Sila ni Buboy. Garobillo. Charot. Sila ni Buboy nagpunitan nagtanggalan ng hashtag. Akala ni Buboy, tatanggal niya na lahat yung kay Cocoy. Yung pala may natira pa. Kaya ang pinakita niya, ang ultimate winner si Cocoy. Kasi nga siya wala ng siya meron pa. So ang tanong, meron pa kayang season 3? So season 2 na ito, di ba? Yes. Okay. Di ba dyan na si Miguel Tan Felix, si Ruro Madrid, si Sandara Park, naging guest dyan. Tsaka meron pa ibang Korean stars yata nag-guest dyan. So in short, may suporta kasi nag-season 2. Oo. So hindi ka naman magsi-season 2 kung wala nanood ng season 1. Sa Instagram man ni Cocoy, sabi niya, hindi niya nakala makakasama siya sa napakalaking project na to. Ayun naman, tawid niya naman lahat ng challenges. Kaya, may datong na yun. Di ba? May datong na premyo. Oo. Hindi ko kaya sumali sa mga ganyan. Nako, kasi dapat hindi ka dyan hindi ka dyan sumasali. Saan ako sa Miss Gay? Kailangan dyan wala kang kaarte-arte talaga. Kasi matutulog ka minsan sa snow. Ako, itong pinagabatihan ko yung sa Korea. Kung matutulog ka sa snow, magpapagawa sa iyo yung kung ano-ano. Minsan hindi ka kakain. Kailangan mong gawin muna yung challenge bago ka kumain. Siguro naman hindi naman level na Squid Game yan. Hindi naman yung tipo, machuchugi. Patayo. Pala. Hindi naman. Hindi kasi ako dati, pinipilit ako dati sumali sa Amazing Race, Philippines. Carry mo ba? Hindi ko tinanggap kasi nga, dapat kami dalawa ni Balin. Sabi ko, hindi ko carry. Naku, baka maibangga ko yung kung ano ba. Pero yun, di ba? Run, and yung physical activity carry ko, pero yung mga kung ano-ano pa mga iba pang physical activity na baka masyado ng harsh, hindi ko carry. Saka may mapapakain sa inyo na kung ano-ano. Yan hindi ko carry. Yan. Anyway. Congratulations, Cocoy, na isa rin magaling na artista. Wow. Ilan na kaya ni Angel? Hindi may namin, di ba? Parang hindi. Hindi rin. Hindi ba sila? Hindi, alam ko. Hindi nga. Okay, Mr. Fu. Ano yan? Dahil dyan. Hindi, nakalagay. Mga kamarites, nais namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Lang tayo mga Marites. Ito, Mark Lapid, nagtapos ng Doctor for Business Administration. Regalo para sa ama, PhD. Yes, so present ako dyan ng graduate si... Present ka dyan? Yes, nandiyan ako sa graduation. Nag-graduate na ang ating COO Porchera na si... Mark Lapid. Ngayon isa na siyang PhD. Tama, di ba? PhD. Doctor for Business Administration. Ang galing. Kasi una-una nakatapos na siya ng college for Business Administration. Then, nag-masteral siya ng parang public ad. Ganon. Then, ngayon naman, natapos niya ang doctorate for Business Administration sa pamantatan ng lungsod ng Maynila. Wow. 3 taon daw niya itong kinuha. School. Yes. Sabi niya, talagang sakripisyo. Dahil yung every Sunday, instead na lumabas sila or family day, nag-aaral siya. At saka nabanggit niya yan dito. Nung nag-guest siya, di ba? Ang kanyang ama, si Senator Lito Lapid, noong una daw, parang hindi alam at hindi naniniwala na nag-aaral siyang muli. So, nung nakikita siguro na palagi siyang hindi available pag Sunday, sabi niya, nag-aaral ka ba talaga? Sabi niya, yes, sabi niya. So, may nangyari. Sabi niya, alam mo na una pa nga si Senator Lito Lapid saka si Mami Marisa na dumating sa PICC. Talagang proud na proud. At sabi ni Mark, talaga daw tinapos niya tong doctorate, magiging doctorate. Kasi
regalo niya ito sa kanyang mga magulang. Lalo na kay Senator Lito na alam naman nating lahat na high school graduate lang. Yes. Kumbaga, sila daw kasi magkakapatid, feeling niya, wala silang karapatan na hindi mag-aral. Dahil kung panahon ni Senator Lito siguro, hindi pa sila ganun ka well-off, pero sila nga naman ay na-providean ng maayos na buhay. So, yun man lang, maibalik niya. At kumbaga, alam niyang pride ng tatay niya na ang mga anak niya, unlike him, ay nakapagtapos ng pag-aaral. At the same time, inspirasyon din para sa kanyang mga anak na makita rin na sabi nga daw nung bunso, yung inaanak ko yung bunso nila, si Madel, sabi daw, grabe, sabi niya parang, tanda-tanda naman na, nag-aaral ka pa. Sabi? Sabi niya, loko yung bata ngayon. Pero alam mo, andun yung pagiging proud. So, nakakatuwa naman. At, alam mo na lang, si Miss Wilma Galvante pala, isa sa mga member ng parang regent ng pamantasan. Kasi nandun siya. Graduate eh. Oo. Parang na ano yun dati. Dapat ikaw din gawin ka regent dyan, graduate ka. Dahil dyan. Pero di ba, dahil naka-off na ang ating in-ear. Di ba hindi naman siya, di ba sinabi sa atin dito, hindi naman siya tatakbo? Parang hindi siya tatakbo. Tinanong ko rin kasi minsan yung iba, kaya iniisip, kaya nagtatapos ng ganito kasi may plano tumakbo. Although sinasabi naman ni Mark na hindi naman siya nagko-close ng door, hindi naman niya sinasabi na period na. Pero sa ngayon, definitely hindi daw siya tatakbo. Ang magra-run pa rin ay si Senator Lito pa rin. Although very busy siya kasi siya yung COO ng Jezza, tapos isa din siya sa mga chief of staff ni Senator Lito. At the same time, nagka-taping para sa Batang Quiapo. Imagine mo, nagbabatang Quiapo siya, tapos natapos pa niya yung correct, yun nga. So, congratulations, di ba? Okay, ito naman po. Erwan Yusuf, Mark safe sa hiwalayan rumor nila ni Ann Curtis. Mr. Poo? Correct. Ito na kasi diba, ayaw na matigil-tigil. Ito nga, diba, meron nga tayong napag-usapan last episode, may blind item, ang Marites University, courtesy of PhD, na inililink nila kay Ann tsaka kay Erwan, na dininay naman natin na hindi yun, at hindi sila. Hindi ko na nga clue, hindi sila yun. Hindi sila yun. But anyway, ayaw pa rin lalong matigil yung issue na nagkahiwalay na sila. So eto, nag-post si Erwan na kumakain sila. I think this is in Singapore. Tingin ko rin no? Singapore yan. Sa mga, anong tawag doon? Yung parang hawkers? hawkers. So tapos sinabi niya, Mark safe. Kasi daw, parang marami nakakapansin na hindi nila suot ang kanilang mga wedding ring. Pero sinagot din ni Erwan yun na sinabi niya na you should not believe news from random Facebook accounts, sabi niya. Tapos yun nga, yung pinost niya ang sinabi niya, Mark safe. At ipinaliwanag pa niya na we don't feel the need to prove anything to anyone, but everyone has to work on being less gullible online. Information can be weaponized. This wasn't a big deal, but imagine it's something that is real world repercussions. So, dininay niya. Kasi nagsalita na siya para matigil na. Totoo. Ang question ko lang, ito kaya ay present time? Kasi di ba si Ann, nasa Adelaide, Australia. Tapos, di ko nga lang sure kung si Erwan, parang di siya kasama doon. Kasi lagi siyang wala sa picture. So, ito kaya, from Adelaide, dumiretso ba si Ann ng Singapore? Or stock photo yan. Yun nga. Hindi tayo sure kung ito ba ay old photos na nila or bago. Actually, in-explain din, ni Erwan, na hindi naman talaga sila ma-post na sila together. Hindi sila ma-post. Meron din siya nabanggit na hindi naman talaga sila ma-post ni Ann online na together. Sila ganyan. Kasi parang ini-issue yan. Katulad doon sinabi mo, kung nasa ibang lugar si Ann, kasi hindi kasama si Erwan, syempre alam mo naman yung mga tao, connect the dots. Pero totoo naman yun. Kung talagang confident kayo sa relasyon nyo, hindi naman kailangan mag-post na mag-post. Yun yung si Rose. Si Rose! Oo, totoo naman. Ako din. Charot lang. Si June. Si June. Yung si June, nakita niyo ba nag-post siya? Confident ako, no? Kung alam nyo lang. I'm grieving. So yun. So, sinabi na nila na hindi. Nagsalita na yung lalaki. Pero bongga din na si Ann ay mag-post. Magsabi din. Kasi bilang lalo na siya ang celebrity. True. One of these days, may pero darating kasi nakakatuwa. Ako talaga, andun yung ko na, hindi ayoko maghiwalay sila kasi sayang naman.
Ang kinakain nila yung dinidip, ano ba yan? Yung parang may shrimp ata yan na ano. Squid ball. Ayan, mga seafood. Squid ball ba? Hindi. Seafood yan ah. Seafood ball. Kikiam. Tuloy. Kikiam. Oh. Okay. Ayan tumigil na kayo. Hindi po hiwalay si Ang at si Erwan. Okay. Ito naman. Ito na po mga kaibigan nating sunod na chika ay ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi niyo po yung pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo! 24/7! Ito na po. Ating Chika of the Week, Sara Labati. Nakitaan ng Yossi sa bag. HD. Ayun na nga. So, ayun. Ayan. Ito po ang ating picture na di umano'y nakita, Sigarilyo, parang siguro hindi na iayos na mabuti, nakita na may nakalagay daw sa bag ni Sara Labati na, well, alam mo, hindi ko na talaga alam Yossi ba to? Vape ba to? Or it's more than that? Kasi sinasabi na, kasi sorry po, dahil hindi naman ako nag-smoke. Ako at din. kaya hindi ko alam yung mga Ako ganyan. lang. Ikaw pala, Ikaw pala ang nag-smoke. Ano yun? Sabi nila, Ikaw makita. hindi Tama ko ba yan? basa. Hindi. Pero hindi, Hindi bakit sa tama mga yan. news na lumabas, ito daw kasi parang strongest, hindi rin vape no? Hindi rin siya vape ang tawag, pero hindi naman siya din Yossi. Or kung vape man. So ano siya? Hindi, kung Tao vape. ba ito? Hindi, kung vape. Bagay? Bagay? Nakakain? Ano? Kung vape man siya, parang meron daw di umano Something. na may Substance? cannabis na content. Yun. Yun Sino ang nagsabi niyan? Alam mo naman ang ating mga netizens, napaka-bibilis. Ako akala ko ano lang siya, parang leaflet, di ba? Yung itsura. parang leaflet na giveaway. giveaway sa mga kondo. Kung ikaw ay aware sa mga ganyan, most likely alam talaga mo yan. may spot mo. So, yun ang question nila. Bakit daw si Sara ay may dalang ganyan? Kung hindi ba niya to, kung tinetake niya to, siyempre parang napaka-question sila na bakit nagtitake si Sara ng ganito. Kung hindi naman niya tinetake, bakit daw nasa Huwag niya. bag? No. Mga ganon. Ang weird naman na mapunta sa bag niya yun. Kami naglagay. Saan basan niya? Ano? Nandito siya sa kay Dr. Ivy. Ivy na Ay, kasama niya actually anniversary. sa photo, Sino si yun? Catherine. Si Catherine. Catherine Bernardo. I Hindi, think. anniversary yata. Ng Ivy Clinic ata yan. Oo, no? yes, oo. So, yun. Alam mo, ito nga yung nakita ko dyan kahit na sinasabi na normalize na ng iba na parang, normal naman na. May mga Legalize, nag-yoyosi, di ba? may nag-vape, mga whatever. Siguro, nandun Still, pa rin siyempre talaga yung- yung pagiging conservative pa rin ng hindi pa- karamihan. hindi pa rin Lalo talaga. na kung ikaw ay isang Celebrity, celebrity, siguro. at ikaw ay isang babae, ikaw ay isang nanay. So siguro para sa kanila, medyo off pa rin na if ever man. Hindi, wait. Kasi siguro sinasabi nga nila na ano yan, iba, hindi lang yan basta Yossi. Yun nga ang sinasabi. Kasi siguro- Siguro pero- kaya naging big deal Kaya na. naging big deal. Siguro kung yung mga brand lang na Na Yossi, Yossi. hindi naman. Siguro Parang ang magiging baka mga comment lang. Ay, nagsisigarilyo yun pala pala siya. siya. Ay, Oo, nag-smoke ganun. pala siya. Although natatandaan ko si Catherine, di ba meron siyang parang naging issue yung pero vape. sa movie naman yun. Oo. I think it's part of the movie. Di ba parang, di ba, inano din siya na ito pa lang si Catherine, nag-vape, etc., di ba? Pero, At si Catherine pa ang kasama niya dito, ha? Na-curious tuloy ako. Paano yun sabi, Gracie? Hindi, meron kasing mga nakapag-zoom. So, nakita nila, so most likely, alam ng iba kung ano to. yan. Ano ba yung At kung pakete ang ba yun? content. O label? Pakete. Bakit ganyan yung pakete? Parang leaflet. Hindi. Ilabas ano mo yung siya? mga ganyan nyo. Meron kayong Ano siya? wala ba? Parang kumbaga yun nga, pakete, plastic. Parang gano'n, Nung... Lagayan nung... Oo. Pero ano siya? Yossi rin siya. O ang material niya, vape. It's more on vape.
Oo, Vape pa din. Oo. So nakalagay pa rin dyan sa parang cylinder, ganyan. Pero ito daw Alam yung na alam ni Gracie, ito daw yung pinaka-strong na flavor or brand or kung ano man ang termino na ginagamit sa ganyan. Si Diego, nakita niya yan. Oo. Ano sabi niya? Yun ang sinabi Yan niya. yung vape yan eh. May iba siya sinabi. Baka hindi niya to natatake. Dahil poor siya. Grabe Ay, ka. Hindi, pero parang ano Pangmayaman ba to? Ano nga daw, may content nga daw ng Something. Talaga. Ayan. Kasi nakita lang namin yung Marites sa... So I'm sure kung makikita natin si Sarah, maybe we can ask her about this. Kung ano yun. Or baka yan ang trip niya talaga, or ano man. Or kung sa kanya ba talaga yan, or hindi. Kung Hindi, pero kasi hindi naman legal sa atin ang... Hindi talaga. Hindi pareho. Hindi. Hindi pareho. Oo. Although So, sa ibang bansa, legal na yung ganyan. sa Amsterdam, mga ganyan, okay. Yeah. Oo, pero pag Yung sa dito... pinaglalaban ni Senator Robin, di ba? Totoo. Pero dito, it's Hindi- still considered as illegal drug. Oo. Di ba sa ganyan nga na ano si Mark Anthony nung araw? Oo. Pero marami naman yata yun. Hindi, pero yun yung hindi ko alam kung napatunayan siya pero yan na naging issue sa kanya. Kaya Hindi ko nakulong lang siya sa may Angeles, Pampanga. pero tama hindi ba? ko alam kung napatunayan na sa kanya yun. Pero yun na natatandaan kong O issue yung na... close nun sa Aaron Cruz, di ba? Sino si Aaron? Binalik Si ka. Aaron ko, oo. Nagulat ako doon sa Aaron. Sino si Aaron Cruz? Oo, nag-guess ko. Oo, pero wala naman kami exchange of deals. Charot. Never can tell. Okay, mga Marites, ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Gulat kayo, no? Kulang pa ba ang aming pabaon at chika? Kung ganon, maaari na kayo mag-enroll sa membership sa aming channel. Bilang mga certified Marites, magkakaroon po kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin kayong maging Vince Lister. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo! Ito mga Marites, tuloy-tuloy po tayo. Ito James Reed at Tisa Pressman. Nabasto sa mga fans sa preview ball. Yes, Mr. Pooh. Oo nga. Ayan. Sabi niyo naman, meron munang comment dyan. Miss niyo raw po ba si Nicola? Kasi gawa tayo in-ear. Okay lang yun. Walang sumisigaw sa amin. Hindi, ito na. Di ba? Ayan. Ayan yung preview ball. Na marami actually marami ako napansin, marami mga taga-GMA. Pag-preview. So anyway, syempre, di ba yung mga artista, enter frame yan dyan. Doon pa lang sa red carpet o doon pa lang sa entrance ng hotel. At may mga nag-aabang na dyan na mga fanay. So, sumisigaw sila na, James, yung mga tao. Si James, paano ba? Hindi naman sa dinidedman niya, pero may mga hindi siya napapansin. Tsaka hindi siya, kasi medyo may distansya, so hindi naman siya lumalapit. Tsaka simple lang yung lingon niya. Hindi siya showbiz. Simple lang. Pero ganyan naman talaga si James Reid. Simple lang yung lingon, ganyan. So kasama niya si Isa. Tapos pag syempre sigaw sila ng sigaw. Si James nga parang normal lang na naglalakad. Ganun lang yun. So ang ginawa nung patalikod na sila, sumigaw yung mga fanay ng Nadine! Nadine! Si James siya kasi Nadine pa ulit-ulit. Pero hindi naman na pinatulan ng dalawa. Hindi na nga lang sila lumingon lalo. Kaya parang ang feeling naman ng mga iba, ang basos naman ito, alam naman na si Isa yung kasama. Tapos ibinalik pa talaga si Nadine. So parang, pero ang kaganda... ang kagandaan doon, syempre hindi na nila pinatulan. Siguro lang yun na ewan ko baka na misinterpret na para kasi ang interpretation ng iba, kaya gumanon yung mga tao na hindi pa rin naman din tama. Kasi nga parang hindi sila pinapansin ni James. Si James is cool. Baka naman, hindi siya hindi pinapansin. Minsan kasi yung mga artista, pag may pupuntahang event, hirap din naman na lahat ay pansinin lahat. ma-accommodate mo. Parang, fans day mo ba to? Di ba minsan sila din, na-awkwardan din po. Lalo na kung maraming super. Yes. Or kung may event na alam nilang, hindi naman ito personal event ko. So, mag-hi naman yung, ngingiti naman, pero hindi siguro yun to the point na bawat isa. Kamayan mo, mag-hi, hello. Ako doon nakita ko yung video, lumilingon naman. Yun nga lang, hindi siya katulad nung iba na talagang eye-to-eye contact, ganyan.
Nahuy! Ganyan. O, hindi naman siguro. Kasi nga, hindi naman niya fans day Hindi to. naman siya gumagano. Yun nga lang, medyo, may mga pagkaano yung mga tao, nung pagkatalikod, sinabi talaga, ay, si Nadine, kasama si James, si Nadine. Paulit-ulit. Sa Monte. Ay, pero alam ko dito kay James, medyo may nasagap lang ako na hintayin ninyo ng mga fans ni James dahil mukhang hindi na lang siya yung known as manager or singer. Mukhang may chance na magbalik si James sa pag-arte. Hintayin niyo yan. In fairness. Magandang balita yun sa mga fans. Yeah. Saka sana sila pa rin ni Nadine gawan pa rin ng serye. Kasi iba talaga chemistry nila. Correct, oo. Tsaka maayos sila kahit ex sila, di ba? Kaya pwede, di ba? Pwede. Abangan nyo yan. Kaya, salamat kay Irene M. Nagpakulay ng 249. Thank you na aking pinsa na si Irene. Pataas yung pakulay ni Irene M. Iba rin. Ano? May comment si Irene. Yeah. Sabi niya, tigilan niyo. kayo magbasa niyan. Sige. Wala po kami anak ni Jay Manalo. Piling showbiz rin ako. Talaga pinatulan. Hayaan mo na sa susunod mag-guest ka dito para ipaliwanag kung bakit ka na-link kay Jay Manalo. Ito mga kaibigan, tuloy po natin ang balita. Ito, basher ng BGYO, nag-public apology na, page D. Yes, at ang attorney nila, ang lawyer nila ay si attorney Joji Alonso. So, meron kasing basher or medyo mga malisyoso na raw. Hindi na talaga magaganda yung mga pinopost siguro o kino-comment. Anyway, pwede natin sabihin pangalan kasi nabanggit naman. Rachel Galang, tama ba? Rachel Galang, basa ko rin yan. So, and Gracie Sarmiento. Ayun na, grabe ka Gracie sa BGYO Humanda ka humanda ka. Charot lang, si Gracie po writer namin. Pero si yung Rachel, nag-public apology naman. Talagang humingi siya ng tawad sa mga nasabi niya, nagawa niya. At sabi niya, attorney, cheater, womanizer. Oo, kung ano-ano, ang dami daw. Ang sinabi nung Rachel. Rachel. Sa TikTok yata yun. Ayan basahin mo nga, Mr. Po, ang apology niya. Sige, kami po ay sa, BGYO official statement. Okay. Kami po sa BGYO ay naging target ng mga taong sadyang gumawa ng nagpakalat ng malicious accusations and rumors para siraan kami. Noong una po, kami ay nanahimik lang, hoping it will blow over. Sige, forward mo na, haba nga Okay lang, kaya ko basahin mabilis. Hinayaan lang namin ito dahil alam namin na ang aming management at na aming pamilya ang katotohanan. Pero patuloy na lumakas ang loob namin patuloy na lumakas ang loob ng mga haters sa pag-iimbento ng mga kwento laban sa amin na nagdulot ng sobrang emotional at mental distress na naapektuhan ng aming reputasyon at career. Kaya naman po, we have filed cases para harapin ang mga issues na ito sa tamang forum. Isa sa mga nasampahan namin ng kaso ay si Miss Rachel Galang. Kanina po ay nabasa namin ang statement Miss Galang kung saan ay personal na humingi ng tawad sa amin. Tatanggapin po namin ang kanyang pag-amin ng pagkakamali bilang konsiderasyon na lang din sa kanyang pamilya. Ay iuurong po namin ang kaso laban sa kanya. Gayunpaman, ipagpapatuloy namin ang iba pang mga kaso na isinampa namin. We hope that Ms. Galang and other netizens would learn from this and stop spreading baseless and malicious allegations against other persons. We hope that we can inspire other youths who are victims of cyberbullying and malicious disinformation to recognize their self-worth, realize that they have proper avenues to fight back, and to have the courage to stand up for themselves. So mayroon pa iba mga kinasuhan? Mayroon pa iba. Pero ako natutuwa ako sa ginawa na ito ng BGYO. Kasi tumutodo naman na sobra na rin talaga ang mga netizens na iba or nagkasabing fan na sila, fan ng iba or ng ibang grupo, ng ibang artista. Alam niyo, sumobra naman talaga ang hindi na freedom of freedom of the press. Hindi na freedom of expression Kapag nag-ano na, yung nag-iimbento na ng mga detalye, tsaka yung inaakusahan ka ng mga bagay na hindi naman ikaw o hindi mo ginagawa. Medyo naman talaga yon. Tama tong ginawa nila para at least medyo maging warning naman sa iba na at sana nga dito sa atin
mag-materialize talaga yung ganito. Sabi ko nga, ilang beses ko ito sinabi, sa Korea, talagang nabibigyan pansin niya kapag may mga nagpa-file ng cyberbullying, cyber libel, mga ganon. Sana sa atin din, So, hindi masyadong bashing sa Korea? Marami rin. Pero maagap yung mga management na mag-file ng legal complaint. Ito nga, buti, nila, pinatawad agad-agad. Kaya nga. Naghimingi naman ng ng public apology. Pero, personal parang sinabi din, si Atty. Joji ba nagsabi na kung lang hingi ng public apology, yes, napatawad. Pero dahil nga, in a way, nasampahan na din ng kaso or na nag-file na ng complaint, parang tingnan natin, pwedeng may consequence naman ang lahat ng ginagawa eh. Parang ganun pa rin. Pero dito nakalagay, iurong po namin ang kaso. Ayun pala. Ito, inurong na. Pero, dun sa iba, racial papatuloy po namin ng iba pa mga kaso na isinampa namin. So, depende na lamang siguro kung maghihingi rin ng tawad yung mga Pero kung manghihingi, hindi din tayo sure kung mararamdaman siguro kung sincere. Ay, maganda yan. Para lesson yan at saka warning sa mga walang ginagawa yata sa buhay kung hindi. Oo, ako rin minsan pag nakikita ko, halimbawa lang, hindi lang mapansin, diba? Halimbawa may pinost isang artista or tapos makikita may mga comments. Sabi ko, ang daming oras nitong mga to. Tsaka yung nakikipagsagutan pa. Minsan sila pa yung nag-aaway dun sa nakikipagsagutan. Sabi ko, ang daming time. Diba? Sana all, no? Oo, na parang, or may bayad ba sila sa ginagawa nilang yun? Alam mo, meron, yes. Yung iba, may mga trolls na tinatawag. So, yung mga keyboard warriors kung tawagin. Kaya aktibo sila dahil may talent fee pala. So, parang nalaman ko yan Halimbawa, for a certain network or artista. Parang politics. Lalo na nung politika, lalo na nung panahon ng campaign, election. Parang magtatap halimbawa lang, 10. Kayo yung parang leader nitong mga trolls na to. Ikaw na, ikaw, Mr. Pura, tap kita, babayaran ka for at mahal ang bayad, doon sa pinaka-leader. Halimbawa, kukunin ka, babayaran ka. Let's say lang, kunwari, 1 million. So, hahanap ka ngayon ng mga troll army. Ako na magbabayad doon sa mga... Ikaw ang magbabayad doon sa mga yon. Sige, umpisahan na natin. Tapos may time yan. Kumbaga, ito yung pang ganitong, pang morning shift, pang evening. Tapos, meron yatang pinipid everyday kung ano yung ibabato mo. At kung sino rin yung aanuhin mo. Ibabash mo. Oo, yes. Lalo na ngayon darating election next year, di ba? Expect, di ba? Kaya mo ba yan, June? No, I'm here at Marites University. Wow! Wala siyang time. Wala siyang time. Yes. Okay, ito. Gusto mo ba magtayo ng ganito? Yes. Eraserheads, pasabog ang mini concert reunion sa UAAP opening. Panood ko yan. Talagang palakpakan yung mga tao, sigawan na sigawan. Kumanta yung apaan, si Eli Buendia, nung Alapaap, nung El Nino, tsaka yung mga hate songs sila. El Nino? Huling El Nino. Huling El Nino pala. Huling El Bimbo. Huling El Nino. Huling El Bimbo. Huling El Nino talaga sa magpuro. Hindi, sabi nga lang niya, El Nino. Kaya patingin ako, El Nino. May kanta ba Eraserheads na El Nino? Ito na, Huling El Nino. So, puro La Nina na ito. Tao lang po, I'm not perfect. We thought you're perfect. So yun, kasi di ba UP alumni yan, kaya ayun. Fairness naman sa kanila, napaunla ka nila yung UAAP. Award din sila sa UP. Yung Eraserheads. Ako talaga fan ako ng Eraserheads. Oo, di ba? Ayan na. Hindi lang ako nanood ng concert nila kasi yung open field. Ayoko kasi nanonood sa, sorry, maarte na naman ako. Ayoko ng open field. Mag-inarte na hindi tama, ano? Ayoko ng open field. Hindi bagay sa'yo. Gusto ko yung enclosed tsaka seated. Tapos aircon. Ayoko ng kasi noon, nanonood ako sa open field, hindi ko talaga makita yung performer. I-justify mo pa. I-justify mo pa. Para naman, punta ka ba? Ano ba, solo concert ba to? Pero alam ko yung mga songs, so
hindi ko alam kaya nagulat ako sa El Nino. Bago yung bagong version nila. Ano ka ba? Everybody loves Eraserhead. So, kahit yung Nakakatawa mga naman. Gen Z, ano pa rin. Yung kahit hindi nila naabutan yung kasagsagan ng Eraserheads. Ang anak ko nga, puro mga yan ang mga tinutugtog at kinakanta. Relevant pa rin sa Alam mo, kanila. meron intriga between UAAP tsaka NCAA. Kasi alam ko, 8 yung opening ng NCAA. Ba? Pero parang nagpalabas pa rin sila ng basketball. Parang may basketball pa rin yun. Saan ba napapanood yan? Yung sa TV5 to Yung sa GMA7. Ako may Eraserheads ang UAAP. Ano Justin. Tsaka Sparkle Stars. Sa NCAA. NCAA ba? NCAA. Ayan. Sinong Justin? SB19. SB19. Ang dinig ko, Justin! Justin nga. May bago member din yun. Ng SB19. Si Justin ng SB19. I don't know. Solo lang si Justin magpo-perform? Meron siyang solo concert. Alam mo, gano'n naman kasi talaga yung mga group. Eventually, magbe-venture din sila sa pagiging solo artist. At again, sabi ko, sa Korea nga, parang stepping stone nila yung mga being part of the group. Girl group, boy group. So eventually, iiwan nila yung grupo or magdi-disband sila ganyan? May mga iba na hindi na di-disband. Meron ba? May iba lang matagal bago ma-disband. Pero kahit ma-disband, dumating din ang time na nagre-reunion sila. For example lang, itong 2NE1. Di ba? They will have their reunion concert in Manila on November. Pero si 2NE1 na nag-solo lang naman doon yung isa, di ba? O lahat sila? Sandara also, di ba? Halos lahat naman sila. They have their own so yung Bini, ilan yung members ng Bini? 8. So lahat siya magsusolo? Dami? Depende kung magiging career path nila. Bagay, SB19 ba ilan? Marami rin naman. No, 5 lang. Dalawa na gano'n na, di ba? Actually, meron ako nakita sa Robinson's Galleria, si Pablo. Isa pa yun. SB19 yun. Si Pablo na SB19, may solo siya doon. Lapit ko lang doon. Di puntahan mo. Oo nga. Sabi mo, I'm Fumi sa morning. Pakilala ka. Do you want me to host your show? Sabihin ko, baka gusto nyo naman. Baka gusto nyo naman. Dumating ka na sa point na, ikaw na nag-aalok. Ako na nag-aalok na sarili ko. Gusto mo ba dumating sa point na yun? Matinding pangangailangan. Parang hindi naman mangyayari sa'yo. Grabe. Mga tuloy-tuloy tayo ito. Kailin Alcantara rumamba sa New York Fashion Week bilang bahagi ng kanyang birthday celebration. Yes, ang bongga ni Kailin. Baka kaya hindi pumunta si Hart. Charot lang. May intriga. Hindi, aside from Kailin, kasama din yata si Michelle D. In-invite daw sila ng isang designer na ang pangalan ay si Chris Nick. Yan. Pero parang ano na yan tuhog na ang ginawa ni Kailin. Kasi wish pala talaga niya na makapagbakasyon or makapag-birthday sa New York. So doon siya nag-celebrate ng birthday niya. And as we all know, kasama si Kobe. Oo, si Kobe rumampa rin naman dito sa New York Fashion Week. Kasama din naman ni Kailin ang kanyang mami. So, kasama nila ni Kobe. Mami niya rumampa? Gusto mo ba? Ayoko. Anyway, nakapag-celebrate ni Kailin ng birthday niya sa New York. Pinagbigyan siya ng GMA kasi yung kanilang ongoing, nag-pilot kaninang tanghali lang na Shining Inheritance, meron pa siyang mga kailangang i-tape doon. Pero pinagbigyan siya ng GMA. Siguro nga, since birthday naman niya. Ang alam ko, parang nauna sila ni Kobe ng one day sa New York. Tapos sumunod lang yung mami niya. Matangkad ba si Kailin? Hindi naman. Pero dito matangkad ang sobrang taas. Ang taas naman kasi ng sa bagay, ang taas ng tiil. Ayan. Si Michelle D, alam ko na rin yan. Yeah, sila nga ni Michelle D. Ito kasama niya si Michelle D. May magkahiwalay sila. Sila close. Hindi, magkasama sila dyan. Parang si Chris Nick nga nag-invite sa kanila. Hindi, nanay daw kasama. Ito yung nanay niya nasa likod. Parang si Jessica, Billy Rubin? Hindi, yung Hollywood star. Sino nga yun? Basta yun. Singer sa The Class. Winner yun. Ay, sorry. Magaling yun. Sorry. Kumapag-like ko talaga. Anyway, nung birthday ni Kailin, tinanong ko kasi, ano ba ang birthday gift ni Kobe kay Kailin?
So, ang birthday gift pala feeling ko isa lang to sa mga birthday gift. Si Kobe ang nag-treat kay Kailin saka sa mami niya. Nag-dinner sila, parang birthday dinner ni Kailin sa isang medyo posh restaurant sa New York, sa Altair, sa may 38th Street, New York. Bago sila manood ng yung, alam natin, yung classical and matagal na classic musical play na The Wicked. Wicked ba yun? Yes. Yun daw The Wicked Stepmother. So, yun daw yung naging gift ni Kobe kay Kailin sa birthday niya ngayon. At kasama pa rin talaga. So, yun talaga maaawat. Naku, no? Kahit na... Wala siyang kailangang ipaliwanag sa'yo, bro. Kaya nga, wala na. Ako nga nagpapaliwanag na yun yung gift. Di ba? Pero yun, so obviously, talagang iba na talaga ang namamagitan between Kobe and Kailin. Oo naman, no, kung doon sila magkasama, tapos may mga treat ng At ang bongga din talaga ni Kobe, talagang hanggang New York, join pa rin. Iba rin. Iba talaga, mga in love na yun. Okay, mga Marites, busog ba kayo po? Yan po isang linggong chismis mula sa Marites University!